Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Okay na sana makipagkita sa kanya. Ikaw lang talaga nakakapagpasaya sa asawa ko sa ngayon. I miss you so much! Ano ba talaga ang gusto mo? Mascom po, Ma'am Roxanne. Gusto ko po talaga maging broadcaster balang araw. Parang si Cara David, kaya si Jessica Soho. Sa UP Diliman, maganda raw ang mascom doon. Hindi ko po pwedeng iwan ang nursing eh. Hindi mo naman kailangan kaagad sabihin sa inay mo, di ba? Marami na raw po akong na-miss. Hindi na daw ako makakahabong. Ganun ba? Sabi ni Dean Alvarez, pwede na raw pumasok si Lira sa school ulit. Kasama nga niya si Miss Saavedra nung naging choir siya eh. Siya ba ang nagturo sa'yo magsinungaling sa akin? Hinahamon talaga ako ng babaeng yan. Hindi ba pambabastos yung ginawa mong makipagkita ka sa anak ko kahit na pinagbawalan na kita? Walang hiya ka. Wala kang utang na loob! Roxanne, we're civilized people here. Kaya pwede ba wag na kayo magsakitan? Huwag akong pagsabihan mo kundi ang babaeng to. Siya ang hindi sibilisado. Bakit ka ba galit na galit sa akin, ha? Akala ko ba pumayag ka na makipagkita ako kay Lira? Huwag mo kaming baliktarin. Mr. Saavedra, anong pinagsasabi nitong asawa mo? Hindi ba malinaw ang usapan natin ng huli? Hindi na ako pumapayag na magkita pa sila uli ni Lira? Ano ang sinasabi ng babaeng to? I'm sorry, Roxanne. Totoo nga yung sinasabi ni Senny. Hindi nga siya pumayag. Kaya lang kasi... ayoko nang makita ka pang umiiyak. Ayoko nang makitang nadadagdagan pa yung sama ng loob mo. Kaya ako na lang yung gumawa ng paraan para mapapayag ko si Lira na makipagkita sa'yo na hindi nalalaman ni Senny. Niyaya mo si Lira mag-date kanina? Hindi naman date yun eh. Merienda lang. Kaso naudlot. Bad trip kasi nanay niya. In the first place, ba't mo siya niyaya? Gusto ko lang. Natutuwa ako sa kanya eh. Alam mo, pares tingin ko. May in love na ako kay Angeline. Hoy! Lira ang pangalan niya, hindi Angeline. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kakaisip mo kay Angeline na buhay pa siya kay Lira, yan ang nasasabi mo. Buti pa, inumin mo tong ginawa ko. Yan. Para yung espiritu ni Angeline mapalitan ng espiritu ng alkohol. Straight. O gagawa pa ako, ha? Masarap ba? Sarap. Okay. Lira? Lira! Pumasok ka na nga sa loob. Makakasama to sa'yo eh. Eh, Ninang, baka kasi kung anong gawin ni Inay dun eh. Sana kasi pinigilan niyo si Inay na sumugod kina Ma'am Roxanne. Ano ka ba? Mapipigilan ko ba yung galit ng nanay mo kanina? Eh baka bigwasan ako ng inay mo. Aba, kung makapagsalita ka. Aba, parang hindi mo alam, kasalanan mo naman ang, kung bakit biglang sumugod ang nanay mo doon. Diba? Nagsinungaling ka. Tapos kasama mo pa si Ma'am Roxanne. Eh, syempre talagang puputok ang butsi ng inay mo. Ninang, iniiwasan ko lang naman na malaman ni Inay na magkasama kami ni Ma'am Roxanne para hindi na siya magalit. Eh, hindi ko naman sinasadyang magsinungaling sa kanya. Kasi naaawa na rin talaga ako kay Ma'am Roxanne eh. Hindi ko talaga matanggihan yung taong tumulong sa akin kung yung simpleng pagpapakita ko lang sa kanya, yung magpapasaya sa kanya. Naintindihan naman kita. Nahirapan ka. Naiwasan si Ma'am Roxanne. Oo, sige na. Pero mali ka pa rin. Nagsinungaling ka na naman. Hindi mo na naman sinunod ang nanay mo. Sa puntong ito, parang mas kinakampihan mo pa at pinapaboran mo pa si Ma'am Roxanne kaysa sarili mong ina.
Ang di tama, alam mo kung ano? Ano ho? Nagsinungaling ka sa sarili mong ina. I'm so sorry, Roxanne. Ginawa ko lang naman yon dahil gusto ko tang sumaya ulit. And as for you, Senny, wala akong masasabi sa anak mo. Mabait si Lira. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Pumayag siya sa pakiusap ko na makipagkita siya alang-alang kay Roxanne. Hindi ka gaya mo, Senny. Wala kang utang na loob. Mrs. Saavedra, tinatanaw ko ang utang na loob ko sa inyo. Pero sana lang intindihin ninyo na aapektuhan kami mag-ina. Kontento na si Lira sa kurso niyang nursing. Tapos, ang ginawa mo, sinulsulan mo siya na kumuha ng ibang kurso. Tapos pinagsinungaling mo siya sa akin. Tama ba yon? Hindi ko kasalanan kung takot siya magsabi ng totoo sa'yo. Hindi niya gusto ang trabaho mo. Hindi niya ambisyong maging nurse na tulad mo. Kaya kinonsinti mo? Sarili kong anak, kinonsinti mo magsinungaling? Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ko siya papayagang makipagkita pa uli sa'yo? Sabihin mo! Dahil kung wala, kung hindi sa amin, patay na rin sana ang anak mo. Tapos magmamataas ka pa. Matapos naming i-donate ang puso ng sarili naming anak at milyones para sa anak mo. Sobrang kapal ng mukha mo! Roxanne, tama na. Pera lang ba? Pera lang. Yung pagkakautang lang namin, yun lang ang dahilan, di ba? Huwag kayong mag-alala. Dahil hanggang sa kamatayan ko, magtatrabaho ako para mabayaran ng utang namin sa'yo. At gusto ko sabihin sa'yo to, Roxanne, magpatingin ka sa doktor para matanggap mo na patay na si Angeline, para matanggap mo na hindi na siya mabubuhay sa pamamagitan ni Lira. Kaya utang na loob, huling beses ko nasasabihin ito sa inyo. Tantanan niyo ang anak ko, tigilan niyo kami. Utang na loob! Walang hiya kang arogante ka! Get out of my house! Alis ako! Lumaris ka! Huwag ka magpapakita! Kahit di man lang